May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausaban yung amigog higala, Father MJ Samonte, paghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ika-30 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Oktubre 31, 2024. Ang ebanghelyo na itong pamanandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna may pipila ka mga Pariseo nga miadto kang Hesus og mingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Jesus mitubag, adtua og sugindi ka ng milo, nanghilin ako sa mga yawa og nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karon adlaw ugma og sa sunod nga adlaw. Dili maayo ang usa ka propeta kapat yun gawa sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang sinugo nga mga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako. Apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit, dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mayong adlaw, mga igsoon ko na ni Kristo, akong pagtimbaya sa tuang mga nagsaulog silang adlaw na tawhan o sa mga nag-celebrate silahang mga wedding and priestly anniversary. Ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga bag-ong diakono sa gikan sa diocese sa Dipolog. Congratulations mga reverends. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuunan nga masakiton diya sa ato ang ospital sa Mars MC, uban sa ato ang hospital director Dr. Jesus Martin Santiago, sa ato ang hospital HR si Ate Melky, si Ma'am Jane, si Ma'am Pinggoy, ug sa ubang mga nurses, faculty and staff, sa ato ang mga nagtrabaho tanan diha sa ato ang ospital, ipadayon ang inyong paghatag og di kalidad nga serbisyo kay kini nagpadayag man sa ato ang dakong gugma og ato ang dakong pagsalig sa Ginoo nga mo'y naghatag kanato og kinabuhi ug kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad pinaagi diha sa uban. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang ato ang ebanghelyo karon. Na duha ka mananap na ato ang madunggan, usa ka milo o kani gitawag nato og himungaan. Kabalutang nga ang milo sa English gitawag na siya as facts, mabangis, isog, kanang kahadlukan. O ang himungaan usa ka kanang inahin na anda mo sa kupo ug mo protekta sa iyahang mga piso. So, naiusa ka panultihon na a strong person can defend for himself, but the strongest person can defend for others. Tinuod, ang milo, tungod sa iyang kabangis, tungod sa iyang kaisog, pwede niya o kaya niyang protektahan ang iyang kaugalingon. And Jesus is referring Herodes as milo. Matud ba siyang giingon? Si Jesus mitubag adtua og suginli ka ng milo. Ano gitawag man ni Jesus si Herodes na usa ka milo? Kay kaning si Herodes manggod ko ato ang nabantayan kana bitawng he naggigamit lang niya iyahang otoridad, ang iyahang power and authority just to defend himself. Pero in reality, dili niya kayang protektahan ng uban. Ganuman, mahuyang si Herodes. Dili niya kaya nga kontrolon ang iyang pagbati diha sa kaibog.
dili niya kaya nga protektahan og bakwion na usa ka na istorya na kay dagi mas mipatigbabaw ang garbo. Wala magini napugnan ang iyang kagalingon nga ubuyagon ang iyang kagalingon na magipagrelasyon sa ang asawa sa iyang igsuon nga si Herodias. Ug wala pa gyud niya napugnan niyang kagalingon nga muhimo dayon og mga panaad ug muhimo dayon og kanang mga promises nga gihatagan na siya nindot kayo nga bitong matawag na to og kanang presentation or kanang gitawag og kanang pagpahalipay sa anak ni ni Herodias na si Salome. Nakahimo din siya, nakabungat din siya og mga istorya, nakapanaad din siya og kanang mga na mo nagportray sa iyang kahuyangon. Nagtago siya sa iyang power and authority, mao nga Jesus considered him as a milo. Usa ka facts nga kanang naglantaw lang sa iyang self satisfaction, naglantaw lang kung unsa ang iyang pwedeng makuha, pero wala siya naglantaw sa what is for the common good. Mao na nga gisuginlon po diri ang pagprotekta ni Jesus kanang bitong ingon sa usa ka himungaan nagtigom sa mga piso sa ilalom sa iyang mga pako apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Kanang bitong ang usa ka himungaan mas consider nato na mas kusgan, mas isog kay wala man siya nagprotekta lamang para sa iyang kagalingon kundi hilabti nilang ang tanan. Pasakitin na lang siya. Pero ayaw gyud hilabti ang anak. Kay ang himungaan, tuhikon jud ko ana, lakagon jud ko ana kung imuhang pasipad ang iyahang mga piso. Kung inana ka isog ang himungaan mga igsuon, isakupog niya sa iyahang mga pakop, andam gyud siya mo protekta ug bisan pa man ang iyahang kagulingong kinabuhi, andam niyang ihalad. So, nindot nga punto nga atong pamalandungan karon nga si Herodes was rejected by the Pharisees. Not because giinan sa mga Pariseo, because concern ang mga Pariseo ganito kaniya. Giinan siya nga pahawa, layas, because they don't consider Jesus as a teacher, as a master, as a healer. They consider Jesus as an impostor. Mauna nga, wala bitog, ang ilahang lantaw ni Jesus as a threat. Nakapahili sa ilahang mga followers, nakapawala sa ilahang mga magtutuo, nga unang they prefer Jesus na muhawa na sa Jerusalem, kay ano man, mahadlok man sila nga ang mga tao nga instead nga mubilib sa nila, mibalihin naman kang Jesus. Murag atong lantawon, murag kung imuha lang lantawon dayon, murag concern ang mga Pariseo ha, nga ilang gisuginlan si Jesus nga na ay balak sa pagpatay si Herodes kaniya. No. Ilahagin ng verbally o ilahagin ng gipaklaro ni Jesus para hulgaon si Jesus. Pero nasayod si Jesus kung kano sa ang right time and right place sa iyahang kamatayon. Mauna na iyahang gisuginlon na naapakoy mga trabaho nga angay na tiwason. Magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw ugma og sa sunod nga adlaw ug dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawa sa Jerusalem. Mao na mga igsoon ko ni Kristo na bisan pa di ay og mo makasinati kita og mga rejection kung kabalo kita sa ato ang misyon na nagitahas nga kanato, dili day kita basta-basta ma-insecure o mahadlok. Kaya naman, kabalo man ta kung unsa ang atong worth, kabalo man ta kung unsa ang dapat atong i-fulfill. So sama ni Kristo na bisan pa og kanang nakadawat na siya og death, gitagaan na siya og mapahimangno, pero kay kabalo siya na dili o kaning taknaa matapos ang iyahang pagmisyon, iyahan noong giingnan nga mupadayon pa ko sa akong mga buluhaton. Nindot kayo no na bisan di ay nga kita makasinati day og mga rejections ato ang pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Kay kung kita tinuod yun nga naay tay direct or intimate relationship with God, dili ta basta-basta mahunong. Kinasayod kita na kini atong mga gipang gibuhat na to ni
Bisan pa while we are willing to take the risk, wala na to na siya gibuhat for our own kasikatan, for our own welfare, but we are doing this one for the greater glory of God and for the common good. Ikaduhang punto mga igsuon, na wala diyang pahinumdum bitaw ka nato bitaw na wala nila gidawat si Jesus o isip usa ka magtutudlo. Nasayod kita nga daghan niya pong mga nasod karon, daghan niya pong mga pipila ka mga tao karon na they don't accept Jesus in their lives as master, as healer, as kanang tinuod nga Misaya. Daghan pa yapon ng mga nasod karon nga they don't accept Christianity. Kaya gano man. Kaya kung ato mangulang taon magud ang mga ato ang teaching sa ato ang pagkakatoliko, daghan kayong mga teaching nga maligsan ang mga naandang binuhatan o gustong mga buhaton sa ubang nasod na sukwahi sa pagtulunan ni Jesus. For example, daghan ba kay uban nag-legalize na nila ang kanang abortion. Gi-legalize na nila sa uban ang kanang gitawag nato og same-sex union. Na uban nag-legalize na nila ang divorce. In which sa pagtulunan nato sa simbahang Katoliko, dako gyud kitag no niini. Mao na nga kita gipahinumduman di ay isip mga Katoliko, dapat kabaluta mo tindog sa atong baruganan, kabalutang buhatag sa ato ang unsa gyud ang atong angay nga usad gyud na istorya. Kung kita gipahinumduman na bisan pag kini legal, dili pud kini moral. Ako ang usbon, not all legal are moral. Nabisan pa di og legal ni sa ubang nasod, they are allowed to do it, pero sa mata sa Dios, sa mata sa simbahan, ug isip mga Katoliko, this is really morally wrong. O kini ato ang gipanghawakan karon nga pagtulunan og tudlo, nahantod karon daghan gyapon kayo ang dili ganahan na muila sa pagka Dios ni Kristo. Mauna nga daghan niya pong mga nasod karon, they don't accept Catholic religion, ug naaya po gitawag nato og mga silent persecution. Nagaya po nato na makasinati og mga martyrdom, mga pagpatay o pagpangluto sa ato ang mga misyonaryo, kay nganuman wala man nila gyapon nasabtan ang pagtulunan ni Jesus. Ug mao ni usab ang in connection sa atong gospel karon, kay tungod kay na-threat sila ni Jesus, they prefer na mulayas na lang si Jesus or didn't accept totally Jesus in their life. Kita po sa baigsoon, sa unsa mang pamagihan na we are trying to reject Jesus in our lives. Every time na pabalik-balik na lang ta sa pagbuhat sa atong mga sala. Humanta ng umpisal, then gipasaylo ta, gitagatag another chance sa Ginoo, dayon wala pagyapon bitaw ang pagpaningkamot sa paglikay sa pagpakasala. Mura ra gyapon nato gibinuangan ng Ginoo ba nga humanta gitagaan og kanang lain na pod nga higayon nga magbag-o, pero wala gyud ta naningkamot sa pagbag-o. Mao po na ang laing pamaagi na we reject Jesus in our lives. Kay ngano man, dili man iyaha ang kabubuton nato ang gituman, kabaluta nga sala, kabaluta nga dili ni subay og uyon sa pagtulunan nato mga Katoliko, manto nga nangumpisal ta, pero wala gyapon tay effort, extra nga pagpaningkamot kung saan na to paglikay sa maong sala. So matud pa kini ding mga buhata murag susama ra pod nga kanang kita gi-reject na to ang Ginoo. So balik ka sa akong unang punto kanina. The strong person can defend for himself, but the strongest person can defend for others. Maigsoon ko na ni Kristo, yes, ang gitudlo sa kalibutan nga to karon na naatay kakayahan nga protektahan ato ang kagalingon, mao na naatay mga lesson gani sa karate nga self-defense. Pero hinaot pa unta na every time that we are person in authority like Herodes, every time nga naatay mga katungdanan, dili lang unta nato hunaw-naon kung unsaon nato nga pag-enjoy ang mga pribilehiyo o unsaon nato pag-enjoy ang otoridad nga naata.
kundi kini utang power and authority nga naa nato karon ato ani siyang gamiton in order for the welfare and in order for the good of others. Dili lang unta kita lang ang nakabenepisyo niini, kundi kining tanan gihatag o gipahulam or gitugyan kanato para pagpahinumdum kanato ato na siyang gamiton aron sa pagprotekta ngadto sa uban. Sama sa himungaan nga ang iyahang pagkainahin, ang iyahang tanang kusog o iyahang tanang pagkasya, wala siya nagunahuna kung unsay dangata niya ang iyang ginahuna kung unsaon niya pagprotekta ang iyahang mga piso. Inanaon ta mga igsuon na kung naa ganay mga punto na kita nga tagaan ta og kanang mga katungdanan, tagaan ta og kanang mga power and authority na gisalig da kanato, be mindful always na kini wala na ko ni siya naangkon because I'm worthy enough. Wala na gisalig kanako because inana jud ko kalantip, inana jud ko katakos kundili gisaligan ta bisan pa man sa atong mga kahoyangon, bisan pa man sa ato ang mga flaws and imperfection, kay nagsayod kita na bisan pa man sa ato ang mga limitasyon, kita na ay kakayahan na makapangalagad sa uban using this na gihalad o gisalig diri kanato. Kana siguro isuono ang mga nindot kayo nga pinumdum kanato na isip mga sumusunod ni Kristo. So ako ang pagtimbaya usab sa usa sa mga pagpangandam nato karon na umaabot nga DOPIM Convention na ang sponsor mao ang Diocese of Iligan. See you mga fathers. Ay naot pa unta sa ato ang panagtapok sa ato ang mga convention, mas matagaan pa og hugot nga relasyon na to be honest, it is my first time to attend this convention. For almost 4 years akong pagapari, sa akong pagbalik diri sa Mindanao, diri sa suffragan area diri sa Archdiocese of Osamis, una na akong makatambong sa maong DOPIM Convention. O excited ko nga makakita sa akong mga nakauban kanya doon sa seminaryo o katong mga pare nga dugay na pud nako wala nakitan. So, ako ang pagtimbaya sa tanang mga kaparian sa Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi, kita-kit sa umaabot nga DOPIM Convention. So mga igsoon, dinhi na lang kukutob, ayaw ka kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot nga mapuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa sapa, daplin sa sapa, kansing ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa ting bunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta nga tanan natong mga nadungog, gipamalandungan, og makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa ato ang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, og manausab og uban sa pangama sa itong mahal nga berhen na si Santa Maria nga gitawag nato nga misamisnon og berhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat mga igsuon ug God bless kaninyong tanan.